Magandang buhay mga kabatingting. Meron tayong gagawin dito na isang Samsung A12. Ayan, isindi natin. Ang problema kasi nito ay yung kanyang LCD. Meron ng mga vertical lines. Ayan o, nakikita nyo, malabo na siya. Ayan, Samsung A12. Kaya ang gagawin natin, mag-change tayo ng LCD. Unang gagawin natin ay yung kanyang SIM tray. Ayan, sa side. Tanggalin natin. Dahil magbabaklas tayo ng back cover. Dito sa ilalim, ayan. Dito nyo sungkitin. Ayan, humanap kayo ng daan, pero mas madali sa ilalim. Ayan. Para maitulak nyo, mararamdaman nyo naman yan kapag umangat dahil tutunog siya. Ayan. Paikot. Kapag kaya nyo nang kukuhin, ako na lang ang gamitin nyo. Ayan, paikot. Ayan, ingat lang kayo dito sa gilid nung may volume saka power. Kasi ang power niya kasama yung kanyang fingerprint. Ayan. Iangat natin. Ayan, dahan-dahan lang. Para kung sakaling may mga sumabit, hindi siya masira. Ayan, kailangan maiangat yung mabuti yan eh. May lakas yan eh. Para yan, paikot. Dahan-dahan. Ayan. Ayun, tanggal na natin. Ayun. Ngayon, ayan yung flex nung fingerprint niya. Tanggalin natin. Tapos, magtatanggal tayo ng mga tornilyo. Dito sa ilalim at saka doon sa ibabaw. Dahil yung flex nung LCD ay dalawa. Isa sa mainboard at saka isa rin sa kanyang charging board. Ayan, tanggalin natin lahat yung mga tornilyo para maipakita ko sa inyo yung mga dapat iangat kapag kaganyang magpapalit kayo ng LCD. Una nyong iangat yung kanyang battery flex bago kayo mag-testing. Ayan, sungkitin natin. Nakalapat siya. Lapat na lapat yan. Ayan. Ito yung sa ilalim. Ito yung flex ng battery. Iangat nyo yan. Una. Tapos pangalawa, yan yung sa ilalim sa charging board. At saka yung sa LCD. Wala kaming pakialam! Ngayon kapag ka naiangat nyo na yung mga flex dito sa gilid, ayan, sungkitin nyo. Ayan o, natanggal na yung LCD. Ayan yung kanyang flex, dalawa. Ito yung ipapalit nating bago. Parehas din siya. Samsung A12. Ayan. Ngayon bago natin siya idikit, itatry muna natin kung walang factory defect yung ikakabit nating LCD. Ayan, ikabit nyo dito sa charging board. Tapos yung sa main board nya, huli naman yung flex nung battery. Ayan, para hindi mag-ground yung ating LCD. Ayan. Kasi kailangan ikabit natin to dahil yung kanyang
power button nakaandito sa may back cover nya, kaya kailangan ilapat natin muna bago natin mai-on. Ayan o, bumukas na, wala na yung mga guhit-guhit kanina dahil bago na yung kanyang LCD. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung kung paano yung pagtitest. Hintay lang natin saglit. Ayan o. Ayan, lumabas na yung kanyang logo. Saglit lang para maipakita ko sa inyo kung paano yung pagtitesting ng bagong LCD, para malaman nyo na, kasi kailangan buong screen na yan ay gumagana, nagpa-function ng maayos. Ayan, medyo matagal lang yan pagka bagong palitang LCD. Ayan, hintayin lang natin saglit. Ayun, okay na. Pagka ganyan, kukuha kayo ng isang application na igagalaw nyo para ma-check nyo pataas, pababa, tapos pa-side. Ayan, paikot na ganyan ang gagawin nyo para ma-check nyo na okay yung ating ikakabit na LCD. Kapag ka na-check nyo na siya, pwede nyo nang tanggalin ulit yung flex ng battery at ipipix na yung bagong LCD. Ayan o, okay naman na siya. Ayan, ibig sabihin nagpa-function siya ng maayos. Konting diin lang ng mag-o-open na kung ano yung apps na dapat nyong pindutin. Ayan o, okay na. Pwede na natin siyang ilapat. 2 hours later. Ngayon, kapag kaganyang na-test nyo na, i-off nyo siya. Huwag nyong basta-basta tatanggalin yung flex ng battery. Ayan, maaaring mag-ground kasi siya, mabibigla yung pag-off nya. Ayan, tanggalin ulit natin yung flex nung sa charging board saka sa main board. Ayan, ngayon ito, tanggalin nyo yan, sticker na yan, para lang hindi gumalaw yung flex. Tapos ito, ayan, tsungkitin nyo yan, dikit yan para lumapat yung ating LCD. Pero pagka medyo matigas, digitan nyo na lang siya. Pero bago nyo ilapat yung bagong LCD, huwag nyo kalilimutang linisin yung gilid ng middle frame. Yan, ganyan. Dahil kapag ka hindi nyo nilinis yan, may yung mga naiwang adhesive, ay maaring bumukol dun sa ating bagong LCD. Makikita yung backlight ng ating bagong LCD. Ayan o. Ayan, kailangan medyo matulis para suwabe yung pagkakahagod. Ayan, pagka nalinis nyo na, gumamit kayo ng toothbrush na malambot para mabrushin nyo yung gilid. Ayan, para yung mga dumidikit na mga adhesive ay matanggal. Ayan, yan, ganyan, para kapag ka nilapat nyo yung bagong LCD, lapat na lapat siya. What did you say, nigga? Ngayon, nalinis na natin. Lalagyan naman natin ngayon ng adhesive. Ito, yung hawak ko na yan, pang LCD talaga yan. Simulan nyo dito sa gilid. Yung gitna kasi nyan, speaker cover. Huwag nyo siyang lalagyan ng dikit dahil matatakpan yung speaker nya.
hindi nyo maririnig yung kausap. Ayan, paikot. Ayan. Ibaling marami ng konti, wag lang sobrang marami. Dahil maaaring pumasok doon sa gilid nung LCD. Dahil yung gilid nung LCD metal, may puwang siyang konti. Pag pumasok doon, maaaring magkaroon ng black dot yung inyong bagong LCD. Ayan, paikot. Nalagyan na natin. Susunod natin, kapag ka nalagyan na natin ng adhesive na paikot, yung bagong LCD ilalapat na natin. Ayan, isuot nyo yung unahin nyo yung malaki, tapos sunod yung sa charging board. Ayan, tapos itulak nyo siya ng pataas, tapos pababa. Ayan, kabit natin yung mga flex para mabuo na natin bago natin lagyan ng tape. Ayan, kabit natin yung flex no ating charging board, tapos kabit natin yung mga cover nya, board cover saka charging board cover. Tapos lahat ng mga tinanggal nyong tornilyo ay kailangan nyong ilagay lahat, ibalik, para walang maging problema doon sa inyong unit. Ayan, lagyan natin lahat. Kabit natin yung mga tornilyo muna dito sa charging board, at isusunod natin yung sa kanyang main board para mabuo na natin yung ating ginagawang Samsung A12. Ayan, kabit naman natin yung sa flexion battery, tapos yung board cover. Ayan, check lang natin mabuti. Yan, inaayos ko na yan. Yan yung antenna cable para sa data. Yan, sa wifi signal. Yan, kabit natin yung mga tornilyo, tapos isusunod natin yung power flex saka yung back cover nya, at bubuuin na natin. Lalagyan natin siya ng tape mamaya para lumapat ng maayos yung ating LCD. Yan, konti na lang. Ikaw ay napadaan sa aking channel, napanood mo ang aking video, like and comment, paki-subscribe na rin mga kabutingting, at click mo ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Ikaw ay may tanong, pwede kang mag-comment. Yan, double check natin. Sunod natin tong ating back cover. Ayan, pag ganyan, ilapat nyo yung flex. Yan, tapos susunod natin yung back cover. Ayan, diin nyo lang ng tamang diin. Huwag yung sobra, baka mabasag naman yung ipapalit nyong bagong LCD. Ayan, maririnig nyo naman yan pagka idiniin nyo tutulog siya. Ibig sabihin, lumapat na yung ating back cover dun sa ating middle frame. Ngayon, kabit na natin yung back cover. Lalagyan naman natin siya ng tape. Kalahating oras nating patutuyuin. Pwede nang gamitin yung ating pinalitan ng LCD. Yan, paikot sa gilid. On natin habang iniintay natin. At kahit may tape yan, pwede nang gamitin yan
Pwede nyo na ibigay ito sa may-ari. Ayan o, sa Samsung Galaxy A12. Yan. Pinalitan natin siya ng bagong LCD. Yan. Magagamit na siya nung may-ari. Wala na yung kanyang mga guhit-guhit at malinaw na rin yung kanyang screen. Yan. Tayo lang natin saglit. Naglo-loading yan eh. Ayan, nag-open na siya. Tayo lang natin ng konti at naglo-loading siya eh. Ayan. Bumukas na. Ayun, lumabas na yung kanyang mga application. Ibig sabihin, pwede nang gamitin. Basta kalahating oras nyong bago tanggalin yung tape. Ayan o. Ayan o. Okay na. Smooth siyang gamitin. Kaya, ayan. Yung kanyang volume medyo may problema pero aayusin na rin natin yan. Ayan o. Yun. Minsan natsambahan eh. Okay na mga kabutingting.